Pagkalahad naman niya ng mga bagay na yon, bigla naman siyang napatahimik matapos niyang makaaninag ng mga pangitain sa kanyang isip. Hindi niya mawari kung saan yun nanggagaling, pero yung mga nilalang na nagpakita sa kanya, sapat ng basihan para mabahala siya. Ayon sa kanya, parang grupo ng mga mersenaryong nilalang ang kanyang nakita. Karamihan sa mga ito purong mga kalalakihan kung saan agaw pansin din para sa kanya ang mga medalyon nitong tangan. Bagaman hindi siya sigurado, malakas ang kanyang kutob na may dugong antingero ang mga nilalang na susunod nilang makakaharap. Subalit sa kabila ng lahat ng yon, pinili pa rin nilang magpatuloy sa kadahilan ng unti-unti nang nararamdaman ni Orlan ang animoy presensya ng nawawala niyang ama. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang paglalakbay nila. Mula sa mga kabundukan, tinahak nila ang mga matatarik na daan sa gilid nito na halos ikasawi na nila Baldo at Kukoy. Hindi lang kasi isang beses yung muntik-muntikang mahulog sa bangin. Kung nagkataon kasing hindi niya yun nahawakan, paniguradong wasak ang mga ito sa mga nagsisilakihang batong naghihintay sa kanila sa ilalim. Isang linggo pa ang dumaan. Narating na nga nila ang isang sityo ng mga katutubong naninirahan sa bundok. Maliit lang ang lugar na yon, pero yung mga taong naninirahan dito, medyo marami-rami na rin. Kung hindi siya nagkakamali, sobrang 50 katao ang naninirahan sa lugar na yon. Hindi naman sila gaanong nag-aalala, lalo pat yung mga taong yon, wala namang kakaiba. Alam nilang ordinaryo lang ang mga ito, kaya na may nagdesisyon siyang manatili sa sityo sa loob ng 2 araw. Kinakailangan nila yung gawin, lalo pat di na rin sila nagkakaroon ng magandang pahinga sa paglalakbay nila. Awa naman ng Diyos. Merong nagpatira doon sa kanilang grupo, kaya na may sa kauna-unahang pagkakataon, inaasahan na nilang magiging komportable ang kanilang gabi. Habang hindi pa noon sumasapit ang hapon, nagdesisyon silang alamin ang iilan sa mga kultura ng mga katutubo. Base sa kanyang mga nakita, pamumundok at paninila ang pangunahing pinagkukunan nito ng hanap buhay. Kahit madalang ang pagtubo ng palay sa lugar, nahahanapan naman nila yon ng kapalit na di hamak na mas masustansya kesa sa kanin. Ayon sa kanya, noong una niya yung natikman, medyo nag-aalangan pa siya. Pero nang makatatlong kain na sila nito, doon niya napagtanto na parang kahawig lang din naman yon ng palay, kaso lang iba ang hugis nito. Hindi naman noon nagrereklamo si Orlan, lalo pat wala naman siyang pagpipilian. Kinahapunan, matapos ang kalahating araw na pagtatrabaho, nagtipon-tipon ang mga katutubo upang mapag-usapan ang kanilang pagdating sa sityo. Kalimitan kasi nila yung ginagawa tuwing may dayo, nang sa gayoy masigurong hindi yun nagtatago sa batas. Nang malaman naman nila ang pakay nito sa kanila, nagdesisyon siyang ilahad doon ang totoo. Sa isip-isip niya, ano man ang mangyari, hinding-hindi siya magsisinungaling sa mga taong tumutulong sa kanila. Sinuportahan naman yon ng commander ng grupo, lalo pat aminado itong tama ang kanyang pasya. Sa kasagsagan ng kanilang pag-uusap, hindi na naging mahirap para sa kanya na maunawaan ang dialektong ginagamit ng mga ito. Sa lalim na kasi ng pinagsamahan nila ng kanyang gabay, napakadali na lamang para dito na ipaintindi
ang bawat dialektong wala siyang kaide-ideya ukol sa kung ano ang sinasabi. Makalipas naman ang ilang minutong pag-uusap, napag-alaman nila Orlan na hindi pala basta-basta ang sitsyong yon. Maaaring nakikita nila yung mapayapa, pero kapag sumasapit ang takip silim, dahan-dahan na yung nagbabago. Pagtatapat pa ng Apo sa lugar, na kapag meron doong napadpad na mga dayuhan, agad bumababa ang mga nag-iikot na mga abayan para hanapin ang mga ito. Paliwanag pa ng Apo na wala silang kaide-ideya kung sino-sino ang mga taong yon. Pero naniniwala sila, binubuo ng purong mga antingero ng kaliwa ang grupo ng mga ito. Yun din ang kasalukuyang namamahala sa kanilang lugar, kaya naman wala silang magagawa kundi ang sumunod. Minsan na rin kasi nilang tinutulan ang pamamalakad ng mga ito. Pero humantong lamang yon sa pagkamatay ng iilan sa kanilang mga kaibigan. Dagdag pa ng Apo na meron yung 3 pangunahing pinuno sa samahan. Binubuo rin ng humigit sa 15 antingero ang mga abayan, pero lahat sila nagtatangan ng iba't ibang uri ng gamit. Paglalahad pa ng Apo na buong buhay nila, hindi pa nila nasisilayan ang 3 pinuno ng abayan. Ito rin ang naging rason kung bakit wala silang kaide-ideya kung sino ang mga ito. Pero ayon sa mga kagrupo nitong pumupunta sa kanilang lugar, nagtatangan yon ng mga may sumpang armas, kaya ito ang napili nilang mamahala sa kanila. Nga pala, para na rin sa ikakalinaw ng lahat, ang abayan ay ang tawag lamang sa pangkat ng mga antingerong yun. Matapos naman itong marinig ni Orlan, kahit papaano nagkaroon na siya ng ideya ukol sa pagkatao ng kanilang mga kalaban. Bagaman hindi niya pa nasusubukan ang mga karga nito, naniniwala siyang taliwas sa mga nauna nilang kalaban, di hamak na mas malakas ang mga nilalang na yon. Siyempre, dahil sa malapit na sila sa Sierra Madre, hindi niya rin maipagkakaila ang pagkabahala para sa kaligtasan ng kanyang mga kasama. Alam niya kasing hindi niya yon mapoprotektahan sa lahat ng pagkakataon, lalo na kung sumiklab na sa lugar na yon ng labanan. Pagkatapos naman ng kanilang pulong, agad naman niyang tinawag ang kanyang mga kasama para abutan ng mga medalyong may konsagra na. Palihim niya yung ibinigay sa mga ito, nang sa gayoy hindi na yon makita nung mga katutubong kasama nila. Makalipas pa ang ilang minuto, pagsilay naman niyang bumalik na ang mga katutubo sa mga kubo nito. Dali-dali naman niyang nilapitan ang taong nagpatuloy sa kanila para yon ay kausapin. Halos hindi na kasi siya noon mapakali, lalo pat ang inaalala niya ang kalagayan ng kanyang mga kasama. Sa pagdating naman niya sa sala, nadatnan niya ang lalaki na kasalukuyang nagpapakain sa bunsong anak nito. Paglapit naman niya rito, mahinahon naman siya doong nagwika ng, mawalang galang na. Pwede ba kitang makausap? May mahalagang bagay lang akong itatanong sa'yo. Pagkarinig naman ito sa sinabi niya, agad naman yung napalingon, sabay sagot sa kanya ng, "Pwede naman. Umupo ka na muna para makapag-usap tayo." Dahil sa sinabi ng lalaki, hindi na nagdalawang isip itong si Orlan na harapin ito. Pag-alis naman ng anak nito sa kinaroroonan nila, walang pagdadalawang isip naman niyang inilahad ang tungkol sa mga bagay na hinahangad niyang malaman. Nang marinig naman yon ng lalaki, seryoso naman yung napatingin sa kanya habang sumasagot ng,
Dapat lang talagang matakot kayo. Matagal na kaming nakatira dito, pero wala pa ako nabalitaang nakatalo sa mga abayan. Malalakas sila, sa pisikal man o espiritual. Alam mo, Manoy Orlan, may napadpad ditong antingero noong nagdaang taon. Inasahan naming may laban siya sa kanila, pero nung nakipagduelo siya sa isang abayan, napaglaruan lamang siya. Kahit nakatiting na tsansa, wala kaming nakita. Alam mo, mas nakakabahala pa sa lahat. Kahit may krus na sinukuan ng taong yon, hindi pa rin ito umubra. Nang umabot na sa puntong mamamatay na siya, pinaglaruan pa siya ng taong tumalo sa kanya. Sinunog ang kalahati ng kanyang katawan at ipinako ito sa gitna ng sityo. Yun ang nagsilbing selyo ng kanilang kapangyarihan sa aming lugar. Di nyo rin naman kami masisisi kung sumusunod lang kami sa kanilang patakaran. May mga pamilya rin kami. At para sa amin, sila palagi ang mas mahalaga. Ngayong alam nyo na ang lahat, mananatili pa ba kayo o aalis na kayo? Ano man ang piliin nyo, igagalang namin yan. Matapos naman itong makapagsalita, dali-dali naman yung tumayo na para bang umiiwas na yon sa kanya. Nang mapansin naman ni Orlan na papaalis na ang taong yon, nagdesisyon na siyang manahimik sa isang tabi. Di na rin niya yon kinausap sa kadahilan ng iniiwasan din niyang madamay ang pamilya nito sa sigalot na kanilang kinakaharap. Sa paglalim pa ng gabi, iniwasan ng magpakakampante nila Orlan. Nasa bahay pa rin naman sila ng katutubong yon, pero imbis na magpahinga, minabuti nilang pakiramdaman ng buong paligid. Sa kasagsagan kasi ng pagbalot ng kadiliman, unti-unti na silang nakakaramdam ng kakaibang presensya sa lugar na yon. Si Baldo nga noon at si Kukoy halos hindi nabitawan ang kanilang mga armas sa takot na baka anumang oras may mangyaring hindi maganda. Pagtungtong naman ng 9:00 ng gabi, kagaya ng sinabi sa kanila ng mga katutubo, nagsitahulan ang lahat ng asong alaga ng mga ito. May mga naririnig na rin silang malalakas na pagyapak sa paligid, indikasyon na merong mga panauhing paparating. Dala naman ang kuryosidad ng dalawa niyang kasama, dali-dali naman yung sumilip sa siwang ng kubo kung saan agad namang bumungad sa mga ito ang 3 kalalakihang nakatayo sa labas kung saan sila naroon. Hindi naglaon, may narinig silang isang mahinang pagkatok kung saan dali-dali naman yung binuksan ng lalaking tinuluyan nila. Nang mapagtanto naman yon ni Orlan, wala na nga siyang nagawa kundi ang magpakita sa mga abayan. Paglabas naman niya ng pinto, agad namang sumunod sa kanya ang mga kasama niya. Maya-maya pa, pagharap naman nila sa 3 bisitang dumating, una namang napansin ni Orlan ang mga dalang tabak ng mga ito. Yung pinakamatanda sa lahat, may nakasukbit na punyal sa tagiliran, senyales na dalubhasa din yon sa paggamit ng ganoong uri ng armas. Sa isip-isip din niya, maaaring ito ang namamahala sa kanilang grupo, lalo pat sa kanilang lahat, yun lamang ang nagtatangan ng ganoong uri ng sandata. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, mahinahon naman niya yung nilapitan habang seryosong nagwiwika sa mga ito ng, "Kayo na ba ang mga abayang sinasabi sa amin ng mga nakatira rito?" Kung ganon, hindi ko na pala kayo kailangan tanungin kung ano ang kailangan ninyo. Sino sa inyo ang mauuna? Para naman makapagsimula na tayo. Nang marinig naman ng 3 ang kanyang sinabi, napangisi lang naman ng mga ito at kasabay nito ang pagsagot sa kanya
nung lalaking katabi ng matanda. Kayo na ang bahala kung sino maunang lalaban sa akin. Walang batas ang duelong gagawin. Basta kung sino ang mamatay, siya ang matatalo. Dahil sa sinabi nito, agad namang lumapit sa kanya ang tatlo pa niyang kasama. Si Kukoy at Baldo, ipinagpipilitan ng sila ang haharap sa taong yon, pero hindi naman ito pinahintulutan ni Orlan. Ayon sa kanya, ang pinakaayaw niyang mangyari sa lahat, makita ang mga mahal niya sa buhay na mamatay sa kanyang harapan. Kahit kasi hindi niya pa yun nararanasan, alam niya sa kanyang sarili na isa yon sa mga pangyayaring magbibigay talaga ng takot sa kanya. Kaya hanggat meron pa siyang lakas at kakayahan, gusto niya siya muna ang mamatay bago ang mga ito. Nang marinig naman ng kanyang mga kasama ang sinabi niya, wala naman yung nagawa kundi ang sumang-ayon. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad namang hinarap ni Orlan ang nilalang na yon, sabay wika dito ng, "Sapat na ako para sa inyong tatlo. Kung gusto niyong makipaglaro, pagbibigyan ko kayo." Dahil sa kanyang sinabi, tumawa lang naman ang lalaking yon na para bang itinuturing nitong isang malaking biro ang mga katagang kanyang inilahad. Maya-maya pa, pagharap naman ito sa kanya, agad namang dumistansya ang mga kasamahan nila, senyales ng nalalapit na labanan. Ang mga katutubo ding naninirahan sa lugar, paisa-isa nang nagsilabasan sa kanilang mga tahanan para magmasid. Hindi naglaon, pagbunot naman ng mga katunggali niya ng armas nito, dahan-dahan naman niyang binunot ang punyal ng reyna ng Markupo habang pasimpleng kinakausap ang kanyang gabay sa kanyang isip na manatiling alerto. Inabisuhan niya rin yung wag na munang magparamdam sa kanyang mga kalaban, gawa ng ang nais niya noong mangyari, sorpresahin ng matanda sa pamamagitan ng pagpapamalas ng kanyang totoong kakayahan sa oras na magkaharap na sila. Matapos naman yung gawin ni Orlan, agad naman niyang tiningnan ng abayan na kasalukuyan ng nagtataas ng bakod at puder sa katawan. Lahat ng usal na binabanggit nito, halos magdulot naman yon ng pagkabingi sa tenga ni Orlan, gawa ng bukod sa puro itong kanan, gumagamit din yon ng Latin na para bang paatras ang ginagawa nitong pagsambit. Ayon sa kanya, ang mga ganoong pamamaraan ng pag-usal sumasakatuparan sa kagustuhan ng mga demonyo na kumakalaban sa Diyos na buhay. Dagdag pa niya, isa yung matibay na patunay kung bakit mga piling tao lang ang may kakayahang pumasok sa ganoong larangan. Sa pagtahimik naman ng lalaking kaharap niya, doon na ito dahan-dahang naglakad papalapit sa kinaroroonan niya. Hawak-hawak na rin ito ang matalas nitong tabak, habang maigi naman itong pinakikiramdaman ang lahat ng kanyang kilos. Maya-maya pa, nang ilang dipa na lamang ang layo nila sa bawat isa, buong lakas naman siya nitong tinaga, dahilan para umilag siya. Pagbawi naman ng lalaki sa armas nito, dali-dali naman yung sumunggab na siyang naging sanhi upang salagin niya ito gamit ang kanyang punyal. Sa loob ng ilang minuto, purong depensa lamang ang ginawa ni Orlan hanggang sa mabasa na niya ang galaw ng lalaki. Hindi naglaon nang makabisado na niya ang kilos nito. Doon niya na yun pilit pinaglaruan upang maipakita sa iba pa nitong mga kasama ang lamang niya sa kanilang laban. Pagtigil naman pansamantala ng kanilang duelo, umupo naman si Orlan sa harapan nito
habang masayang nagwiwika ng, "Yan lang ba ang kayang ipamalas ng isang abayan? Balita ko ubod kayo ng lakas Pero bakit ngayon? Parang kabaliktaran. Kung meron pa kayong kayang gawin, mas magandang ipakita nyo na yan sa akin." Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, nasipat naman niya ang kanyang katunggali na biglang tumingin sa matandang kasama nito. Pagbaling naman ito sa kanyang kinaroroonan, taimtim naman yung nag-usal habang hinihiwa ang kanyang palad gamit-gamit ang talim ng kanyang tabak. Paghiwa naman ito sa kanyang balikat, walang pagdadalawang isip naman itong itinarak ang pinakadulo nito sa gitna ng kanyang dibdib habang patuloy pa ring nag-uusal. Bago pa man tumigil ang pagtibok ng nilalang na yon, ngumisi lang naman yun sa kanya habang sumasagot ng, "Gusto mo talaga kaming makitang lumaban? Pagbibigyan kita." Matapos naman itong makapagsalita, unti-unti nang umikot sa kinaroroonan nito ang isang napakalakas na hangin na sinasabayan ng mga bato at buhangin. Tumagal yon ng ilang minuto bago niya tuluyang masipat ang pag-upo ng walang buhay na katawan ng lalaki sa pinakagitna nito. Sa pagkawala naman ng hangin yon, bigla naman nilang naramdaman ang paglamig ng buong paligid at kasabay nito ang pagsisialulungan ng lahat ng aso. Unti-unti na ring nasisipat ni Orlan ang paggalaw ng bangkay ng lalaki, indikasyon na hindi pa yon tuluyang namatay. Sa kanyang pagmamasid, labis-labis naman ang nararamdaman niyang pagkagulat noon, gawa ng yung dugo nitong nagkalat sa dibdib, napalitan niyo ng kulay itim na tinta. Nag-umpisa na ring humaba ang mga daliri ng nilalang na yon, kung saan dahan-dahan namang nagsiuslian ang mga matatalas nitong kuko. Pagsilay naman ng matandang kasama nito sa mga nangyayari, masaya naman yung napasilay kay Orlan habang nagwiwika ng, "Dapat ka nang matakot. Bibihira lang ang nakakasilay sa anyo naming yan. Tingnan natin kung meron ka pang kakayahang lumaban." Nang marinig naman ni Orlan ang sinabi nito, tahimik lang naman niyang pinagmasdan ang mga nangyayari sa paligid. Makalipas pa ang ilang minuto, nang maramdaman naman niya ang pagbigat ng presensya sa buong lugar, napilitan na siyang humingi ng tulong sa anghel na gabay ng kanyang ama. Pagbigkas naman niya ng 3 buhay na salita, kisap mata lang ang naging pagitan nang mag-umpisa ng tumulo ang lason mula sa talim ng punyal ng reyna ng Markupo. Dahan-dahan na ring nagkaroon ng bitak ang mga kamay niya, buhat sa paggising ng abilidad ng kanyang mutya. Matapos naman yung maipamalas ni Orlan, matyaga naman niyang hinintay ang pagsugod ng kanyang kalaban. Ayon sa kanya, na habang pinagmamasdan niya ito, napansin naman niyang parang wala na yun sa sarili nitong katinuan. Hindi niya mawari kung ano nangyari sa nilalang na yon, pero malakas ang kanyang kutob, pinuspos na yon ng isang makapangyarihang dyablo. Ang pinagbabasehan ni Orlan sa bagay na yon ay ang panlilisik ng mapupulang mata nito. Hindi niya rin maipagkakaila ang pag-iba ng wangis ng lalaki na kadalasan namang nangyayari sa mga nilalang katulad ng aswang. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid niya, nagkatitigan naman sila ng nilalang na yon na siyang naging sanhi upang kumaripas yon ng takbo papalapit sa kanya.
Binitawan na rin ito ang hawak nitong armas na parabang hindi niya na yon kailangan. Paglapit naman ng nilalang sa kinatatayuan ni Orlan, walang habas naman niya itong pinagsusunggaban hanggang sa mapaatras na siya. Maraming butas ang mga ataking ginagawa nito, pero hindi muna niya yun pinuntirya upang malaman ang kabuuang lakas ng mga abayan. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, hindi naman nag-alinlangan ang nilalang na yon na salagin ang talim ng kanyang punyal. Akala nito walang bisa sa kanya ang laso ng reyna ng Markupo, pero nang ilang beses na siya nitong masugatan, doon na yun unti-unting ininda ng nilalang. Maya-maya pa, nang medyo bumagal na ang pagkilos nito, hinayaan lang naman yon ni Orlan hanggang sa tuluyan na itong bumagsak sa lupa. Pagsilay naman niyang hirap na yung gumalaw, agad naman niya yung nilapitan para kausapin. Biniro-biro niya pa ito na parang ni minsan hindi man lang siya nakaramdam ng matinding pagkabahala sa kanilang paglalaban. Nang masipat naman yon ng matanda, hindi naman ito maipagkakaila ang matinding pagkagulat buhat sa mga nangyari. Sa pagpapatuloy naman ng pagmamasid nito sa kanya, pilit naman niyang ipinakita kung papaano niya pugutan ng ulo ang kasama nito. Dinuraan niya rin yon ng ilang beses, pagpapakita ng pang-iinsulto. Sa pagkamatay naman ng nilalang na yon, napilitan namang sumampa sa harapan niya ang isa pa nitong kasama. Kahit hindi ito nagsasalita, ramdam na ramdam ni Orlan ang tila bang umaapoy na galit nito sa kanya. Walang sabi-sabi, agad naman itong binunot ang kanyang tabak at kasabay nito ang mabilis nitong paghiwa sa kanyang lalamunan hanggang sa ibaba ng kanyang bewang. Matapos niya itong gawin, agad namang bumulwak ang dugo nito sa lupa, dahilan para makaramdam yon ng matinding panghihina. Habang nasa ganoong kalagayan ang nilalang, taimtim naman yung nag-usal habang seryosong nakasilay sa kanya. Kagaya ng kasama nito, dahan-dahan na ring nagbago ang anyo nito at sa isang kisap mata, bumungad sa kanya ang isang nilalang na halos doble ang taas sa kanya na merong tangan-tangang latigong gawa sa purong dugo. Paglalarawan ni Orlan sa nilalang na yan, butot balat ang katawan nito na pinalilibutan naman ng kakaibang kasuotang gawa sa dugo mismo. Napakabilis din ang nilalang na yan na halos umabot sa puntong sa unang pagkilos nito, hindi yun nasundan ng kanyang paningin. Gayunpaman, sa kabila ng lakas na ipinamalas ng nilalang, naniniwala pa rin siyang hindi yun mananalo sa kanya. Matapos naman niya yung masaksihan, kagaya ng una niyang ginawa, muli niyang pinasapi sa kanyang katawan ang wisyo ng anghel. Inutusan niya rin ang reyna ng Markupo na mas patindihin pa ang laso na pinapalabas nito upang kumalat yon sa hangin. Naniniwala kasi si Orlan noon na sa pamamagitan ng ganoong pamamaraan, magagawa niyang pabagalin ang kilos ng kanyang kalaban. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pagbubuno, hirap naman siyang umusad, gawa ng parang hangin ang pagkilos ng kasama ng abayang pinatay niya. Aminado rin siyang nahihirapan siya sa ginagawa nito, pero hindi yun sapat para pahinain siya. Bukod kasi sa mabilis na pagpapagaling ng mutya ng apoy sa mga sugat niya, di rin siya gaanong nalalapatan ito ng matinding pinsala sa katawan dahil sa mga baon niyang mutya. Ayon kay Orlan, kung nagkataong wala siyang ganoong gamit, di malabong sa unang abayan pa lang, magtatamo na siya ng matinding pinsala.
Dagdag pa niya na dahil sa ganoong abilidad ng mga ito, napatunayan niya ang lahat ng mga istoryang minsang inihayag ng mga katutubo. Sa sobrang lakas ng nilalang ngayon, inabot siya ng kalahating oras bago niya tuluyang matapyas ang binti nito. Pagbagsak naman ng nilalang sa lupa, dali-dali naman niya yung sinunggaban, sabay unday ng saksak sa mismong dibdib ng nilalang. Pagbao naman ng talim nito, agad namang dumaloy sa katawan nito ang laso ng reyna ng Markupo. Dahil dito, mabilis namang namatay ang katawan nito, dahilan para tumigil ang lahat ng sistema nito. Nang masipat naman yon ng matandang abayan, halos hindi na nito mawari kung ano ang kanyang gagawin kay Orlan. Pagsilay naman niya sa nilalang ngayon, aminado naman siyang hindi pa rin yun nasisindak sa kanya, indikasyon na malayo ang agwat ng kapangyarihan nito kumpara sa dalawa. Hindi naglaon, dahan-dahan na rin yung umusad, papalapit sa kanya hanggang sa magkaharap na sila. Ikaw ang unang antingerong nakatalo sa mga kasama ko. Malakas ka. Kakaiba ang pamamaraan mo ng pakikipaglaban. Batid kong gumagamit ka ng lason, bagay na hindi napansin ng dalawa dahil sa kakitiran ng kanilang pag-iisip. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako katulad nila. Hindi ako tatanda ng ganito kung mahina ako. Sa aming mga abayan, karanasan ang tinuturing naming karangalan. Yan ang rason kung bakit lahat kami nag-aagaw na makipaglaban sa mga katulad mo. Bigyan mo ako ng magandang laban, iho, bago kita patayin. Wika ng matanda habang dahan-dahang hinuhugot ang punyal at ang tabak nito. Pagsilay naman niya rito, kagaya ng mga naunang nakalaban niya, minabuti naman niyang pagmasdan ng maigi ang mga gagawin nito. Iniwasan niya rin munang makipag-usap sa nilalang na yan, lalo pat wala rin siyang kaide-ideya ukol sa anyo nitong ipapakita sa kanya. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, napansin na niya ang pag-usal ng matandang yan habang walang patid nitong pinagsasasaksak ang katawan nito. Pagtulo naman ng dugo nito sa lupa, dahan-dahan naman itong itinarak ang kanyang armas habang binabalot ng kadiliman ang buo nitong katawan. Maya-maya pa, bumungad kay Orlan ang dalawang mapupula nitong mga mata at kasabay nito ang pagsilay niya sa isang napakalaking baboy ramo na mayroong mga sungay na maihahalin tulad mo sa kalabaw. Napakahaba rin ang buntot nito at meron yung matutulis na mga balahibo. Habang pinagmamasdan niya ang nilalang, halos hindi naman niya mawari kung aswang ba ito o isa lang ordinaryong antingero na kumupkop sa ganoong kapangyarihan. Sa isang iglap, paulit-ulit naman itong ibinagsak sa lupa ang kanyang mga paa, hudyat ng nalalapit nitong pagsugod sa kanya. Nang masipat naman yon ni Orlan, maigi naman niya itong pinaghandaan habang pilit na pinag-iisipan kung ano ang pamamaraan na kanyang gagawin para matalo ito. Akala niya, katulad lang din yon ng dalawang abayan na pinaslang niya. Pero pagsugod naman ito, napansin naman niyang hindi ito basta-bastang nagpapadalos ng mga kilos. Kapag kasi nasisipat nitong nagpapakalat siya ng lason sa hangin, pilit naman yung dumidistansya na para bang alam na alam nito ang kanyang ginagawa. Dahil sa pangyayaring yon, doon na pagtanto ni Orlan
na nagawang mapanatili ng nilalang na yon ang wisyo nito. Para sa kanya medyo nakakabahala ito, lalo pat hindi na niya basta-bastang mahuhuli sa mga simpleng patibong ang matanda. Sa loob ng halos humigit 1 oras nilang pagbubuno, ramdam naman niya ang lakas ng nilalang na yon. Kapag kasi sinusuwag siya nito, pilit naman niya yung nilalabanan gamit ang kanyang pisikal na lakas. Hinding-hindi kasi yun maaaring iwasan ni Orlan, lalo pat nasa likuran niya lang ang kanyang mga kasama. Pagkaraan pa ng ilang minutong pagbubuno nila, paulit-ulit naman niyang inuundayan ng saksak ang noo ng nilalang na yon, pero dahil sa malabakal na balat nito, bigo namang makabao ng talim ng kanyang punyal. Yung lasong nagmumula rito, tumutulo lang sa bumbunan ng nilalang na yon hanggang sa bumagsak yon sa lupa. Maya-maya pa, pagsuwag naman ng abayan sa kanya, bigla naman siyang tumilapon, buhat sa kawalan ng lakas sa katawan. Pagtayo naman niya, labis-labis naman siyang nagtaka, gawa ng ang buong akala niya, sapat pa ang lakas ng katawan niya. Hindi niya mawari pero pakiramdam noon ni Orlan, may kung anong bagay ang humihigop sa pisikal niyang lakas. Dahil dito, agad naman niyang sinipatang matanda, sabay wika rito ng, "Nauunawaan ko na ang kakayahan mo. Ipinapakita mo sa aking dalubhasa ka pagdating sa pisikal na lakas, pero hindi ko na makita ang iba mo pang kakayahan." Tusok ka ngang talaga. Karapat dapat ka ngang mamuno sa dalawa mong kasama. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, napangisi lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Kulang pa yung mga nalaman mo. Hindi magtatagal mauubusan ka na rin ng lakas. Baliwala ang lason mo, iho, kung hindi yan makakapasok sa aking katawan." Patid kung yan lang ang iyong kakayahan. Kaya sa ngayon, ihanda mo na ang sarili mo. Nalalapit na ang katapusan mo, iho. Kasabay ng pagwika ng matanda ay ang mabilis naman itong pagsugod sa kinaroroonan niya. Nang masipat naman yon ni Orlan, pilit naman niya yung inilagan habang walang patid naman niya yung inuundayan ng saksak sa buo nitong katawan. Hindi pa siya noon nakontento. Binato niya pa yon ng mga panselyong dasal na siyang naging sanhi upang bumagsak ito sa lupa. Subalit dahil sa lakas ng tanga nito, madali lang naman yung nakatakas mula sa ginawa niyang yon. Pagbaling naman ng abayan sa kanyang kinaroroonan, buong puwersa na naman yung sumugod sa kanya na siyang naging sanhi upang ilagan yon ni Orlan. Akala niya madali niya lang yung magagawa. Pero di pa man nakakalayo sa kanila ang nilalang, laking gulat na lamang niya nang mag-anyong tao ito na may kalahating wangis ng baboy ramo. Dali-dali nitong hinawakan ng kanyang paa, sabay balibag nito sa lupa. Matapos yung gawin ng matanda, agad naman yung lumayo sa kanya na para bang binibigyan pa siya nito ng pagkakataon para makabawi. Pagtayo naman ni Orlan, agad naman niyang pinahiran ang mga dugong tumutulo sa kanyang ilong habang pinagmamasdan ang nilalang. Sa puntong yon, iisang bagay na lamang ang nasa isip niya at yon ay durugin ito. Bukod kasi sa iyo ng kauna-unahang beses na may nakalaban siyang kayang manakit sa kanya, hindi niya rin maatimang pakiramdam ng mga kaibigan niyang nakasaksi sa ganoong pangyayari.
Maya-maya pa, agad namang dinukot ni Orlan ang tanga niyang mutya ng apoy at kasabay nito ang pagpasok niya nito sa kanyang bunganga. Matapos naman niya yung gawin, sa isang kisap mata, nagbago ang aura niya. Yung paningin niya bigla na lamang tumalas at mas lalo namang nadagdagan ang kanyang lakas. Nagsimula na ring magwala ang lason sa kanyang punyal dahil sa paglapit doon ng hindi maipaliwanag na init. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapagtanto naman ni Orlan na kayang-kaya na niyang makipaglaban gamit ang kanyang buong lakas, walang habas naman niyang sinugod ang matandang yon. Ni isang segundo hindi niya ito tinantanan. Gawa ng ang nais niya noong mangyari, hindi na yon bigyan pa ng pagkakataon para makalaban. Nang masipat naman yon ng matanda, pilit naman itong sinalag ang kanyang pag-atake hanggang sa mapansin nito na ang tanging nagagawa na lamang nito ay ang pag-atras at umiwas sa mga pag-atake niya. Nang mapansin naman yon ng matanda, pilit naman yung nakisabayan sa kanya hanggang sa nagawa na ngang masugatan ni Orlan ang kaliwang braso nito. Paglayo naman nilang dalawa sa bawat isa, walang pag-aatubili namang sinaksak ng matanda ang pangunahing ugat sa kanyang braso, sabay wika sa kanya ng, "Hindi didiretso ang lason kung pipigilan ko na ito. Huwag ka munang magpakakampante. Nagsisimula pa lang ang ating laban." Matapos naman itong makapagsalita, naglakas loob naman yung sumugot sa kanya. Kagaya ng ginawa niya, walang habas din siya nitong inatake pero taliwas sa inaasahan ng matanda na kayang ilaga ni Orlan ang lahat ng yon. Napansin din itong mas mabilis yon sa kanyang ginagawa na halos umabot na sa puntong hindi niya na yon makita. Dahil sa mga nangyari, pansamantala namang tumigil ang matanda para pakiramdaman ang eksaktong kinaroroonan ni Orlan. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ng nilalang nang bigla niya itong kalabitin sa likod nito, sabay wika ng, "Huwag mo nang subukan. Kahit anong gawin mo, hindi mo na kayang makipagsabayan. Pero kahit ganon, matuwa ka, tanda, sapagkat dahil sa ginawa mo, napilitan akong isakripisyo ang isa sa aking mutya." Pagkalahad naman niya sa mga katagang yon, hindi na siya nagdalawang isip pang undayan yon ng saksak. 9 beses na tumarak ang punyal ng reyna ng Markupo sa likod nito, kaya na may wala nang nagawa ang matanda kundi ang tumingin sa kanya. Hindi na rin ito sinubukan pang makipaglaban na parabang tuluyan na nga nitong tinanggap ang kanyang pagkatalo. Pag-upo naman ito sa kanyang tabi, mariin naman siya nitong binalaan ukol sa mga kapatid niyang naghihintay sa kanila. Makalipas pa ang ilang minuto, dahan-dahan na ring nagkulay lila ang mga mata ng nilalang na yan, senyales na unti-unti na itong nilalamon ng lason. Nang mapansin naman yon ng matanda, pilit naman itong inilahad sa kanya kung sino-sino ang mga abayan na kinakailangan nilang iwasan. Dagdag pa nito na, sa estado ng kanyang mga kasama, hindi malabong mapatay lang din yon ng mga kasamahan niya. Kung hangad niyang mabuhay pa ito, mas mainam na pauwiin na lamang niya yon sa lugar kung saan man sila nagmula. Nang marinig naman ni Orlan ang sinabi ng matanda, maya't maya naman ang kanyang pagsilay sa mga kasama niyang dahan-dahan ang naglalakad papalapit sa kanya. Paglapit naman ito sa kanilang kinaroroonan, nagdesisyon ng magsalita ang matandang abayan
ukol sa magiging kahihinatnan ng buhay nito. Kung gusto niyo talagang makatulong sa binatang ito, umuwi na kayo sa inyo. Mula rito, nasa malalim na parte na kayo ng Sierra Madre. Hindi malabong araw na lamang din ang bibilangin ng inyong mga buhay. Magiging pabigat lang kayo. Alam ko sumusunod lang kayo sa batang ito. Nasa sa inyo kung ituturing niyong seryoso ang banta kong ito. Pwede naman kayong sumunod sa kanya kung nakapagdesisyon na kayong mamatay ng maaga. Babala ng matandang abayan sa kanila. Matapos naman itong makapagsalita, agad din naman yung bumagsak sa lupa dahil sa tindi ng lasong pumasok sa katawan nito. Hindi naglaon nang mamatay na ang matandang yon, paisa-isa naman silang nilapitan ng mga katutubo. Bawat isa sa mga ito bakas sa mukha ang takot, buhat sa mga nangyari. Nang mapagtanto naman yon ni Orlan, pinili na lamang nilang umalis ng lugar nang wala nang pasabi. Ang iniiwasan kasi nila ay yung mga taong maaaring madamay sa galit ng mga kapatid ng mga abayan na kanilang pinatay. Pag-alis naman nila noon sa sitio, nagpumilit pang magbigay ng ilang piraso ng karne yung lalaking tinuluyan nila. Ayon dito, mahalaga yun para sa kanila, lalo pat mula sa lugar na yon, wala na silang madaraanang mga baryo na maaari nilang mapagsilungan. Dagdag pa ng lalaki na kinakailangan na rin nilang magdoble ingat gawa ng sa mga masusukal na kakahuyang kanilang madaraanan, paniguradong may nanananahan doong mga aswang o hindi naman kaya'y mga mambabarang. Base rin sa salaysay ng lalaki na ang mga nilalang na yon kabilang sa mga tagapagmasid ng 9 na anghel na naghahari. Nang marinig naman ni Orlan ang sinabi nito, tumangulang naman siya habang naglalakad papalayo. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang medyo makalayo na sila, doon naman nila napag-usapan ng kanyang mga kasama ang tungkol sa mga nangyari. Medyo nagtataka na kasi noon ang commander ng mga rebelde. Gawa ng pag-alis nila sa sitio, napansin niyang hindi na kinuha ni Orlan ang mga durug-durug na parte ng mutya ng apoy na binasag nito. Dagdag pa nito na, parang imposible naman yatang magsakripisyo siya ng isa sa kanyang mga mutya, lalo pat naniniwala ito na hindi ganon kalakas yung mga abayan na nakalaban nila. Matapos naman itong makapaglahad ng mga bagay na kanyang napansin, bakas naman sa mukha ni Orlan ang pagdadalawang isip na sumagot sa mga katanungang yon. Gayunpaman, para sa ikauunawa ng kanyang mga kasama, pinili niyang ipagtapat doon ang katotohanan. Ayon kay Orlan, hindi madali ang kanyang pakikipaglaban kanina, kaya na may napilitan na siyang gamitin ang isa sa mga alas niya. Kung hindi niya kasi isasakripisyo ang tangan niyang mutya, maaaring hindi siya mananalo sa nilalang na yon. Aminado rin siyang malakas ang matanda, kaya nagawa niya ang ganoong bagay. Subalit sa kabila nito, hindi naman yun kawalan para sa kanilang grupo, lalo pat bago pa man niya makilala ang mga ito, nakapag-ipon na siya ng iilang mga mutya na maaari naman niyang magamit sa oras ng kagipitan. Dagdag pa ni Orlan na hindi na mahalaga ang sakripisyo niyang yon, basta ang importante, mabawi niya ang kanyang ama na kasalukuyang alipin ng mga anghel ng kaliwa. Matapos naman itong marinig ng matanda, minabuti naman itong manahimik. Pagsilay naman sa kanya ni Baldo,
Naglakas loob naman yung nagtanong sa kanya ng, Hindi ba, Orlan? Mahalaga sa iyo ang mutya ng apoy? Ngayong wala na ito, ano pa ang gagamitin mo? Baka malagay tayo niyan sa alanganin. Pasensya ka na sa tanong kong ito ha. Gusto ko lang naman makasiguro. Nang marinig naman ni Orlan ang sinabi ni Baldo, agad naman niya yung tiningnan habang mahinahong sumasagot dito ng, "Huwag ka mag-alala, marami pa akong dala. Heto, para mapanatag ka. Tingnan mo ang bawat pahina ng mga libreta." Pagkalahad naman niya sa bagay na yon, agad naman niyang binuklat ang dinukot niyang isang maliit na libreta mula sa kanyang bulsa. Pagbukas naman niya ng mga pahina, doon bumungad kay Baldo ang iilan pang mga mutyang pagmamay-ari niya, kagaya ng mutya ng bato at mutya ng tubig. Ipinakita niya rin ang iilan sa mga malalakas niyang mutya na hindi na niya pinahintulutang pangalanan pa. Matapos naman itong masilayan ni Baldo, wala na nga yung nagawa kundi ang manahimik. Sa puntong yon, doon niya napagtanto na hindi rin basta-basta itong si Orlan. Makalipas pa ang ilang oras na paglalakad nila, nakababa na nga sila sa bundok na yon. Pagsilay nila sa isang malawak na lugar, nagdesisyon na muna silang magpahinga para naman kahit papaano hindi sila abutan ng antok sa kasagsaganang paglalakbay nila. Ganun pa rin naman ang ganap sa kanilang grupo. Matapos magpahinga ni Orlan at ng commander, sila naman ang papalit kay Baldo at Kukoy sa pagbabantay. Kinakailangan na kasi nila yung gawin, lalo pat mula sa lugar na yon, tanaw na nila ang bundok ng Sierra Madre. Alam naman nilang malayo pa ito, pero naniniwala sila Orlan na saklaw na ang lugar na yon ng teritoryo ng mga anghel na sumalungat sa Panginoon. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, wala naman silang ibang nakita sa lugar maliban sa mga galang hayop na naghahanap ng mga pagkain. Siyempre, di naman nila yun pinansin, lalo pat meron pa naman silang dalang karne. Bago rin nila nilisan ang lugar, siniguro muna nilang may laman ang kanilang mga sikmura para tuloy-tuloy na ang paglalakbay nila. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makakain na ang kanilang grupo, agad naman nilang tinahak ang daan hanggang sa muli na naman silang makarating sa entrada ng isang masukal na kakahuyan. Habang pinagmamasdan naman yon nila Orlan, hindi naman nila maipagkakaila yung kakaibang presensyang sumasabay sa hangin galing sa looban nito. Kahit sila Baldo noon, napapansin na ang ganoong bagay, kaya na may panayang ginagawa nitong paglapit sa kanya para magtanong. Nang mapansin naman yon ni Orlan, mariin naman niya yung inabisuhan na huwag masyadong lumayo sa kanilang hanay. Dagdag pa niya na kung meron silang makitang kakaiba, agad nila yung ipaalam sa kanya. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tumangulang naman ang mga ito, tanda ng kanilang pagsang-ayon. Matapos naman nilang mag-usap-usap, buong tapang nilang pinasok ang kakahuyan kahit wala silang kaide-ideya kung ano ang naghihintay doon sa kanila. Maya-maya pa, nang makapasok na sila sa looban nito, una namang tumambad sa kanila ay yung mga manikang gawa sa kahoy. Alam niyang obra maestra yon ng mga mangkukulam, kung kaya't agad naman niyang inabisuhan ng kanyang mga kasama na talasan ang paningin ng mga ito. Mariin din niyang inilahad na wag silang magkakamaling hawakan ng mga bagay na yon kung ayaw nilang magkaroon ng kaugnayan ang kanilang mga kaluluwa
sa mga nilalang na nagmamay-ari dito. Pagtatapat pa ni Orlana, kung nagkataong dalubhasa ang mga mangkukulam na gumagamit sa ganoong bagay, kaya sila nitong parusahan nang hindi man lang sila nito nakikita. Pagkarinig naman ng mga ito sa kanyang sinabi, halos hindi naman nila maipagkakaila ang takot sa kanilang mga muka. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, mas lalo pang dumami ng dumami ang mga kakaibang bagay na kanilang nasisilayan. Sa pagkakatanda noon ni Orlan, hindi lang mga manikang gawa sa kahoy ang kanilang mga nasilayan, gawa ng may mga nasisipat din sila doong mga buto ng tao na nakasabit sa katawan ng mga puno. May mga letra rin silang nakitang nakaukit sa mga balat nito na ayon sa kanyang gabay, nangangahulugang hindi saklaw ng kapangyarihan ng Panginoon ang lugar na yon. Gayunpaman, sa kabila ng mga babala na kanilang nasilayan, nagpatuloy pa rin sila sa kanilang paglalakad hanggang sa unti-unti na nilang napapansin ang iilan sa mga parte ng kakahuyan na ubod na ng dilim. Dahil dito, mas lalo namang nagdoble ingat ang kanilang grupo, gawa ng medyo lumiliit na ang saklaw ng mga bagay na kanilang naaaninag sa lugar. Hindi naglaon. Pagdating naman nila sa pinakagitna nitong bahagi, bumungad sa kanila ang isang parte ng kakahuyan kung saan nadatna naman nila ang iilang mga punong kasalukuyan ng nakabuwal sa lupa. Base sa kanilang mga nakita, walang duda, pinutol yon ng mga taong naninirahan doon. Ang ipinagtataka lang niya, bakit hindi nito pakinabangan ang mga katawan ng punong sinira nila? Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid sa paligid, bahagya naman siya noong natigilan matapos niyang masipat ang isang mahabang lubid na merong mga nakasampay na karne. Bagaman hindi niya gaanong maaninag kung ano ang mga karne na yon, pero malakas ang kutob niya, hindi yon karne ng hayop. Para naman mapatunayan ang kanilang hinala, nagdesisyon silang lapitan ito. Subalit di pa man sila nakakalayo sa lugar na kanilang pinanggalingan, laking gulat na lamang nila nang masipat nila itong si Kukoy na bigla na lamang nagsuka. Una nitong inilabas sa katawan, purong mga kinain nila, at nung nagkataong wala na yung mailabas, nag-umpisa na itong isuka ang kanyang bituka. Dahil sa pangyayaring yon, pilit namang binasag ni Orlan ang sumpa ng mangkukulam sa katawan nito, pero pagsilay naman niya sa talampakan ni Kukoy, nasipat niya ang isang nabubulok na bungang kahoy na natapakan nito. Matapos naman niya yung masilayan, pinilit niya pa rin basagin ang sumpa. Pero kagaya ng inaasahan, wala na rin siyang nagawa. Maya-maya pa, doon na sila unti-unting binalot ng takot sa kanilang mga katawan matapos nilang masipat ang huling isinuka ng kanilang kaibigan. Sa maniwala kayo o hindi, bago tuluyang mamatay ang taong yon, naisuka pa nito ang kanyang puso. Pagsilay naman nila sa bagay na yon, halos magkandang matay-matay naman sila sa kakaiyak, gawa ng naging katuwang na nila ito sa lahat ng oras. Itinuring na rin nila yung kapatid, kaya na may napakasakit para sa kanila na makita ang katawan nitong wala ng buhay. Dahil sa pangyayaring yon, minabuti naman niyang hayaan ng mga kasama nito na magluksa muna pansamantala. Kahit kasi bago niya lang nakilala ang taong yon, hindi rin niya maipagkakaila na itinuring niya itong kapamilya. Pagsilay naman ng matanda sa kanya, dahan-dahan naman siya doong lumapit habang mahinahong nagwiwika ng,
Pasensya ka na. Hindi ko yun napansin kanina. Sabi ko na nga ba dalubhasa ang mga demonyong naninirahan dito. Mag-ingat na lang tayo para maipaghiganti natin ang nawala nating kasama. Tayo na. Umalis na tayo. Ramdam kong natunugan na nila ang ating pagdating. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, agad naman itong tumigil sa pag-iyak. Bago nila lisanin ang lugar na yon, pinagsikapan muna nilang ilibing ang katawan ni Kukoy para naman kahit papaano malagay na sa katahimikan ang kaluluwa nito. Ilang oras pa ang dumaan nang mabasbasan na ni Orlan ang libingan ng kanilang kaibigan. Dali-dali naman silang umusad para gumanti. Bawat isa sa kanila matindi ang hangaring matagpuan ng bahay ng mangkukulam para maipaghiganti ang kanilang kasama. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang paglalakad, doon na nila unti-unting nasipat ang isang maliit na daan na nagdudugtong naman patungo sa dulong parte ng kakahuyan. Alam nila Orlan na malapit na nilang makita ang kanilang kalaban, kaya bilang paghahanda, agad namang kinargahan ni Baldo ang armas nito. Binuhusan na din yon ng langis na pangontra para sa kabal upang masigurong hindi na yon makakatakas. Maya-maya pa, nang makasilay na sila ng isang lumang kubo, walang habas naman niya yung pinaulanan ng bala habang patuloy na pumapatak sa kanyang pisngi ang mga luhang pilit niyang ikinukubli. Pagtigil naman ng alingaw-ngaw ng ginamit niyang armas, dali-dali naman siyang nilapitan ng kanilang commander para pakalmahin. Pinayuhan niya rin yung huwag magpadalos-dalos, lalo pat dayo lang sila sa lugar. Nang marinig naman ito ang sinabi ng matanda, doon na nito hindi napigilan ang nararamdaman nitong galit laban sa mga nilalang na yon. Walang sabi-sabi. Agad naman itong ibinato ang hawak niyang armas habang mangiyak-ngiyak na nagwiwika sa matandang yunang. Bakit ba tayo napasok sa gulong ito? Commander, namatay ang matalik kong kaibigan ang hindi man lang nakakalaban. Ang mga kalaban natin dito, higit pa sa mga aswang. Mga halang ang mga kaluluwa nila. Mga mapanlamang. Pagkarinig naman ng matanda sa saloobin ni Baldo, agad naman niya itong pinaliwanagan nang sa gayoy kahit papaano hindi na mabalot ng kadiliman ang puso nito. Paalala ng matanda kay Baldo, bago sila sumama kay Orlan, inaasahan na nila ang ganoong sitwasyon. Dagdag pa nito na, kahit ganoon ang nangyari sa kanilang kasama, ipinagmamalaki pa rin nila ito, lalo pat hindi yon nag-alangang sumama sa kanila. Kung tutuusin kasi, pwede naman yung umatras, pero hindi niya ito ginawa. Sa pagpapatuloy ng kwento, makakaharap na nila ang isang mangkukulam na dalubhasa pagdating sa pagmamanipula at pambabagat. Sa tagpong ito pinuno, may mga malalaman kayong talaga namang hindi ninyo inaasahan. Okay, ang angas sana ng episode na to pero nakakalungkot. Alam niyo yun, 4 na peraso na nga lang sila tapos namatayan pa. Ang sakit pa ng pagkamatay ni Kukoy kasi hindi biro yun. Yung isusuka mo yung laman loob mo, sobrang kailangan mo ng matinding puwersa para magawa mo yun. Diba? Pero overall, itong kwento na to, yun nga, malungkot. Pero syempre, meron tayong aasahan sa episode 9 na talaga namang alam nating mabangis. Tsaka yung nakalaban dito ni Orlan, hindi pangkaraniwan yun. Sobrang angas nun. Isipin niyo, kailangan niya magsakripisyo ng isa sa mga malalakas niyang mutya para lang matalo yung matanda. So ibig sabihin, hindi yun basta-basta. Dito, lalalim pa sila
So, baka mas matitindi tong mga to. Huwag kayong mag-alala. Episode 9, susunod kagad yun. Yun lang. Pahintayin na lang ako. Salamat.